Isang taon din akong nag-aral ng medisina sa ibang bansa. At sa wakas ay nakabalik na ako. Sa loob ng isang taon na iyon, siguradong nahirapan sa paghihintay ang asawa ko. Pagkatapos kong mag-report sa direktor, kailangan ko nang magmadali pa uwi. Sina nanay at tatay ba iyon? Pa, ma, bakit po kayo nandito sa ospital? Kami, sinasamahan namin si Xiao Song. Xiaosong? Anong nangyari sa kanya? Fei, hindi mabuti ang pakiramdam mo. Mag-iingat ka. Opo, Siya, Mahal, anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Sino siya? Huwag kang mag-alala, mahal. Huwag kang kabahan. Maayos lang ako. Kaya lang ay buntis si Fei. Buntis siya? Anong kinalaman niyan sa iyo? Ang dinadala niya ay anak ko. Anak ko ang batang iyan. Ikaw. Nagawa mo akong lokohin. Mahal, anong pinagsasasabi mo? May malubhang sakit si Fei. Kaunti na lang ang oras niya. At ang tanging hiling niya ay magkaroon ng anak. Hindi ko matiis na makita siya sa huling sandali na may pagsisisi pa. Kaya tinulungan ko siyang mabuntis. Ano? Ano? Sister Shu, pasensya ka na. Ayaw naming maabala ang trabaho mo. Kaya kami ni Brother Song ay hindi nagsabi sa iyo agad. Fei, sa pamamagitan nito ng IVF, wala kaming ginawang masama. Hindi magagalit si Jiangshu. Saka mahal, hindi ba't gusto mo ring maging ina? Ngayong may instant na anak na tayo, dapat ay matuwa ka, di ba? Matutuwa? Sister Shu, mabuti naman kung matutuwa ka para kahit papaano ay wala na akong alalahanin. Kapag wala na ako, ang batang ito ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Gusto niyo pang ako ang magpalaki sa bata? Siyempre naman. Maagang nawala ang mga magulang ni Fei. Wala siyang gaanong pera, kaya hindi niya kayang buhay ng bata. Ikaw naman, maganda ang trabaho mo at malaki ang sweldo, kaya dapat lang natulungan natin siyang palakihin ang bata. Tama yan, Xiaoshu. Huwag kang masyadong madamot. Ang mga gastusin naman natin sa bahay, hindi ba't ikaw naman ang sumasagot sa lahat? Ngayon, may nadagdag lang na isang bata. Maliit na halaga lang naman iyan. tama? Anak naman niya ni Xiao Song. Wala namang pinagkaiba kung sino ang nanganak. Kinsong, talaga bang itutuloy niyo ang pagkakaroon ng batang ito? Siyempre, ito ang panganay kong anak. Malapit na ring manganak si Fei, kaya siguradong itutuloy namin ito. Bakit mahal? May reklamo ka? Wala akong reklamo. Sige, ituloy niyo lang ang paggawa ng bata. Ako ang bahala sa pagpapalaki sa kanya. Sabi ko na nga ba, tatanggapin din ni Jiangshu ang bata. Mahusay. Talagang napakabait ni Sister Shu. Ang bait mo talagang manugang. Halika na, Fei, sasama kita para sa iyong check-up. Dahan-dahan ka lang. Ingat ka. Tinitignan niyo ba si Jiangshu bilang uto-uto? Ako ang magpapalaki? Manigas kayo. Gusto niyo ng bata, ha? Sige, pagkapanganak ng bata ay aalis ako agad at tignan natin kung paano niyo palalakihin ang batang iyan. Sir, nakapagdesisyon na po ako. Tatanggapin ko ang misyon para sa Doctors Without Borders. Aalis na po ako. Xiao Jiang, sa pagiging doktor na walang hangganan, kailangang isuko ang lahat ng katayuan sa buhay at ang iyong mga ugnayan. At dahil madalas ang kaguluhan sa ibang bansa, maaaring malagay sa panganib ang buhay mo ng mga oras. Boss, ang maging doktor na walang hangganan ay pangarap ko na simula pa noon. Ako ay, Bagaman kailangan ng kuponan ng mga eksperto tulad mo, pero mas inaasahan kong ikaw ay mag-isip ng mabuti. At dahil nag-aaral ka sa ibang bansa ng isang taon, kababalik mo lang sa tabi ng iyong asawa, handa ka ba talaga na iwanan siya? babalik po muna ako at kakausapin ang aking pamilya at saka ko po kayo bibigyan ng sagot. Boss, napag-isipan ko na po ng mabuti. Tinatanggap ko na ang misyong ito. Sige, aayusin ko na ang lahat agad. Director Jiang, gusto po ng asawa ninyo na personal ninyong suriin ang buntis? Huwag kang kabahan.
Brother Song, Ayos lang yan. Malusog ang bata. Talaga po? Mabuti naman. Anak, sabik na ang papa na makita ka. Dati, bakit hindi ko alam na gustong-gusto mo pala ang mga bata? Mahal, Bakit? wag na tayong magkaanak, ayaw mo ba? Masyadong mahirap magpalaki ng bata. Maging dink na lang tayo. At sulitin, ang oras nating dalawa lang. Sige. Kung iyan ang gusto mo. Brother Song, pakinggan mo bilis. Parang gumagalaw ang ating anak. Talaga? Papakinggan ko. Ayos, anak? Ang papa to, ang papa mo. Mahal, sino ba ang kausap mo sa telepono sa labas kanina? Bakit parang narinig kong aalis ka? Mahal? Sino ang kausap mo kanina sa telepono doon sa labas? Narinig ko kasing sinabi mo na aalis ka. Mali lang ang narinig mo. Bakit naman ako aalis? Isang panggulong tawag lang yon. Walang dapat ikabahala. Kailangan ko lang mag-report sa direktor. Babalikan kita agad dito. Sige, sige na, pumunta ka na. Kumusta na? Maayos naman ang lahat, napakalusog ng bata. Napakabuti naman. Xiao Song, kailangang mapaamo mo ang babaeng si Jiangshu. Huwag mo siyang hahayaang makaalis. Ang apo ko, umaasa lang sa pag-aalaga niya. Kinsong, buong pamilya niyo sa akin umaasa sa pagkain pati na sa inumin. Babawiin ko na ngayon ang lahat. Kapag naisilang na ang bata, ang kakaharapin mo ay ang kawalan ng kahit na ano. Naintindihan ko po, Nay. Tuloy kayo. Magandang araw po, Miss Jiang. Ako po ang espesyal na komisyoner na ipinadala ng nakakataas. Ako si Yuan Bin. Ito na po ang inyong ulat ng pag-alis sa trabaho. Tapos na itong ayusin. Sige, salamat. At isa pa, ang inyong mga ugnayan sa ibang tao ay naayos na rin. Ang mga personal na pag-aari ay nasa proseso na rin ng paglipat. Kaya lang, Kaya lang ano, ang inyong mga ari-arian ay ganap ng na-liquidate at naibigay na bilang donasyon sa mga institusyon. Tungkol sa asawa nyo. ito ay, wala ka nang pakialam doon. Lalo namang wala na akong pakialam. Mukhang napakasaya nyo talaga ah. Gusto ko talagang makita na nagdurusa kayo at nagsisisi kung ano ang hitsura nyo. Miss Jiang, makakatulong ang paglalakad-lakad bago manganak pero wag din masyadong mapagod. Naiintindihan ko po. Siya nga pala, ang ospital namin ay naghanda ng photographer para sa mga buntis para sa prenatal family photo bilang souvenir. Sa tingin nyo, gusto nyo po ba? Brother Song, Eksakto, para makita ng bata paglaki niya. Sige po, aayusin ko na ang lahat ngayon. sige. Anong problema, Feifei? Halika, upo ka rito. Ingat. Dahan-dahan lang. Feifei, uminom ka ng tubig. Ingat, baka mainit. Brother Song, ang bait mo talaga sa akin. Asawa ko? Asawa ko. Tamang-tama nakukuha kami ng family photo. Gusto mo bang sumama? Family photo? Sige ba? Pero, may puwesto pa ba ako dyan? Siyempre may pwesto ka rito. Ikaw kaya ang pundasyon ng pamilyang ito? Ang buong pamilya natin. Ikaw ang bumubuhay sa amin. Ikaw ang sentro ng buhay namin.
Teka, ito ba ay... Jiangshu, magbibitiw ka na? Magbibitiw ka ba sa trabaho? Magre-resign? Talagang nag-resign ka na. Jiangshu, nawawala ka na ba sa sarili? Happy ka na ng departamento sa isang level 3 grade A na ospital. Mataas ang sweldo, maganda ang benepisyo, at ganoon na lang kagandang trabaho. Binitawan mo. Paano ka pa makakahanap ng maayos na trabaho niyan? Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin iyan? Jiangshu, umaasa pa kami sa kikitain mo para suportahan ng mga bata. Ngayong wala ka ng trabaho, ano na ang mangyayari sa mga anak ko? Ibig bang sabihin nito, si Kim Song na lang ang mag-isang magtatrabaho para sa pamilya? Kung wala kang pakialam, ako, nag-aalala. Fei, huwag kang magagalit. Makakasama sa bata ang stress mo. Jiangshu, sa totoo lang, hindi naman yata tamang maging makasarili ka? Nag-resign ka na. Ngayon, ano nang mangyayari sa buong pamilya natin? Nagkakamali kayo ng iniisip. Pagkakamali? Anong pagkakamali ang pinagsasabi mo? Sabi mo, prioridad mo ang bata, pero bigla kang nag-resign sa trabaho. Sa tingin ko, hindi mo talaga intensyong magtrabaho para sa bata. Ako, Di ba sinabi ko na sa'yo? Sumailalim kami sa in vitro fertilization, walang anumang nangyari sa amin. Bakit ba hindi mo yon maintindihan? Bakit naging ganyan ka nakamakitid ang utak? Jiangshu, ibinenta mo ang bahay at sasakyan natin? Pati ang mga ari-arian ko, nilipat mo na. Jiangshu, anong ibig sabihin nito? Kung binenta mo ang bahay, saan titira ang anak namin kapag lumabas na siya? Jiangshu, anong balak mo? Bakit mo ginawa iyon? Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ibalik mo lahat ng bahay at sasakyan. Kinsong, huwag kang mag-eskandalo. Inayos ko ang lahat ng ari-arian mo para bumili ng mas malaking mansyon. Pagdating ng panahon, mabibigyan natin ang bata ng mas maganda at mas marangyang kapaligiran. At syempre, maaari ding lumipat si Fei doon para manirahan kasama tayo. Talaga? Totoo ba? Oo, Eh yung tungkol sa pag-resign mo? lulipat ako sa isang mas magandang pribadong ospital. Totoo ba iyan? Syempre, balang araw, bibilhan ko rin kayo ng isang milyong dolyar na sasakyang panlalakbay. Pagkatapos, isama mo si Fei, ang mga magulang natin, pati na rin ang bata, upang magbiyahe at magliwaliw, upang magsaya sa buhay. Ako naman, ang bahala sa pagtatrabaho para sa pamilya. Ano sa tingin nyo? Napakaganda niyan. Ang galing! Mahal ko, napakabait mo talaga. Dahil sa may pangalawang ina ang baby na tulad mo. Siguradong hindi na kailangang mag-alala ni Fei sa kinabukasan. Opo. Sister Shu, napakabuti mo pong tao. Nagawa ko ng iplano ang magandang kinabukasan, ngunit kapag gumuho na ang inyong mga pangarap, paano kaya kayo magre-react sa mga oras na iyon? Ginoong Kin, ako po ang taga-ospital na naka-assign para kumuha ng inyong family portrait. Posible po ba tayo ngayon, sir? Oo naman. Sige po, maghahanda lang po muna ako. Punta na lang po kayo roon mamaya. Sige. Mahal, itong family portrait na ito, para naman ito sa ating anak. Mas importante muna si Fei kaysa sa iyo, kaya kapag tapos na kaming lahat, tsaka ka na lang sumunod. Kung saan ka masaya. Mahal, napakaunawa mo talaga. Salamat, mahal. Heto, Fei, tara na. Mahal, sa tingin mo, bagay ba sa akin itong suot ko para sa litrato? napakaganda mo. Sana pala ay dinala ko ang kuwintas ko. Tito at tita, upo po muna kayo rito. Ginong Kin, kayo po at ang inyong asawa, tumayo po kayo sa likod ni na tito at tita. Ginoong Kin, kayo po at ang inyong asawa, pwede pong magkalapit ng konti. Ayan. Ang ganda talaga nilang tingnan bilang mag-asawa. Sa tingin mo ba, mag-asawa talaga sila? Oo naman, magpapa-family portrait ba sila kung hindi sila mag-asawa? Napakasaya nila. Saya nga. Mahal, simula ngayon, bawat taon, kukuha tayo ng ganitong litrato, okay? At bakit naman? Dahil gusto ko na lagi kitang kasama. Sige. Napakasaya nga. Napakasaya, nakakasuka. Direktor, anong problema po?
Sige po. Naiintindihan ko. Jiangshu, huminto ka nga! Bakit ka tumatakbo? Dahil lang ba ito sa hindi natin pagkuha ng family picture ng mas maaga? Kailangan ba talagang magalit ka ng ganyan? Hindi ako galit. Brother Song. Brother Song, anong nangyari? Tamang-tama ang dating niyo. Tumawag ang direktor kanina. Sabi niya may naging problema sa operasyon ni Papa at kailangan siyang suriing muli. Ano? May problema sa operasyon? Sandali, parang mali. Ang operasyon ko sa puso ay dahil sa koneksyon ni Feifei. Ang direktor mismo ang nag-opera sa akin. Bakit ka naman tatawagan ng direktor? Siya ang gumamit ng koneksyon para mahanap ang direktor? Sigurado ka ba? Sino pa ba kundi si Feifei? Ikaw ba? Mukhang ginagamit mo lang ang sakit ko sa puso para sirain ang relasyon ni na Chin Song at Feifei. Bakit napakasama ng ugali mo? Tito, wag na kayong mag-away. Sabi ni Sister Shu na siya iyon, kaya tanggapin na lang natin. Ayos lang po ako. Hindi maaari. Ginawa ni Feifei ang lahat para sa asawa ko. Talagang napagod siya sa pag-aalala. Siya ang gumagawa ng lahat sa bahay. Napakarami niyang sinakripisyo para sa pamilyang ito. Bakit hahayaan na iba ang kumuha ng kredito? Sigurado ba talaga kayo? Na siya iyon? Kung hindi si Feifei, sino pa sa tingin mo? Professor Wu, ipinapauubaya ko po sa inyo ang operasyon ng biyanan ko. Huwag kang mag-alala. Feifei, manatili ka rito. Aayusin ko lang ang mas maayos na kwarto para sa aking biyanan. Sige po. Feifei, kamusta na si Papa? Brother Song, dahil si Professor Wu mula sa Yanjing Union ang nag-oopera, paniguradong magiging maayos ang lahat. Isang propesor mula sa Xihe? Opo. Salamat, Feifei. Nakatagpo ka ng napakahusay na doktor? Maraming salamat sa pagod mo. Wala iyon. Dapat lang naman. Salamat talaga. Kin Song, sobrang disappointed na talaga ako sa iyo. Jiangshu, may anak kami ni Feifei, kaya wala kang karapatang magselos. Nitong mga nakaraang taon na busy ka sa trabaho, maging sa mga personal kong gamit o sa mga magulang ko, si Feifei ang laging nagpapakahirap at nag-aasikaso sa lahat. Samantalang ikaw, sa tagal nating kasal, ano na ba ang nagawa mo para sa pamilyang ito? Ako, Feifei. 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 Anong nangyari sa'yo? Bakit ganito karami ang sugat mo? Ang sakit. Nurse? Doktor. Bilis, dalhin siya sa delivery room. Jiangshu, hindi ba't ikaw ang head doctor? Tulungan mo si Feifei, pakiusap. Jiangshu. Jiangshu. Director Jiang, sasama po ba kayo? Sige. Bilis. Walang mangyayaring masama, Feifei. Dalian nyo. Sana ay maging ligtas ang apo ko. Sister Shu, salamat sa'yo. Salamat dahil nasasaksihan mo ang pagiging ina ko. Salamat sa iyo dahil naging saksi ka sa pagiging ina ko. sige pa, iri mo. Lalabas na siya. Grabe ang gulo. Nandidiri ako. Brother Song, ang sakit. Ang sakit-sakit po. Kaya mo yan? Huminga ng malalim? Sige pa. Iri mo lang. Andyan na, lumabas na. Lalaki po ang baby. Lalaki? Napakalusog po ng bata. May anak na akong lalaki. Feifei, bilis. Tingnan mo ang anak natin. Napaka-cute niya. Anak ko. Ganito pala ang maging ina. Wife? Halika, tignan mo siya. Wife? Nandito lang si Jiangshu kanina, ah. Saan siya nagpunta?
Jiangshu, gusto kitang pakasalan habang buhay at hindi kita iiwan. Jiangshu, pakakasalan mo ba ako? Mag-oo ka na. Sige na, pakasalan mo. Pakasalan mo na siya. Oo, papayag ako. Pero umaasa ako na hindi mo ako bibigyan ng dahilan na alisin ang singsing na to. Pangako. Brother Song, anong ginagawa mo? Hahanapin ko si Jiangshu. Brother Song, Dad, Mom, nasaan po si Jiangshu? Anong nangyari kay Jiangshu? Umalis si Jiangshu. Ha? Ginoong Chin, pinapunta ako dito ni Miss Jiang para ipaalam sa iyo na simula ngayon tapos na ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ang bahay, sasakyan at pera, binawi na silang lahat ni Miss Jiang. Kaya ikaw, wala ka ng kahit ano at kailangan mong umalis ng walang bitbit. Ano? Miss Jiang, may utang na 80,000 dolyar ang iyong hospital account, kaya pakiayos ang bayad agad. 80,000? umalis na si Jiangshu. Sino na ang magbabayad sa ospital? Wala akong mailalabas na pera. Brother Song, gumawa ka naman ng paraan, Brother Song. Brother Song, Nangako si Jiangshu na siya ang mag-aalaga sa amin hanggang sa huli. Bakit niya kami nagawang iwan na lang basta? Hindi ba ikaw ang pinakamahal ni Jiangshu? Bakit siya umalis ng walang paalam? Magsalita ka. Magsalita ka naman. Hindi totoo yan. Hindi iyan totoo. Imposible. Lahat ng iyan ay puro kasinungalingan. Sabi ni Jiangshu ay mamahalin niya ako habang buhay, hindi niya ako hihiwalayan dahil lang doon. Nagsisinungaling ka. Sinungaling ka. Tama na. Mahal ka nga ni Miss Jiang, pero ang pagmamahal niya sa iyo ay may hangganan din. Ibig bang sabihin ay nakipaghiwalay si Jiangshu sa akin dahil sa bata? Hindi maaari. Malinaw na tinanggap na ni Jiangshu ang bata, hindi siya makikipaghiwalay sa akin dahil doon. Tanggap? Bakit naman kailangan? Tanggapin ni Miss Jiang ang batang iyon? ikaw, At ikaw rin? Bakit mo ipinipilit ang pagiging makasarili mo? Kay Miss Jiang? Hindi ito totoo. Kasinungalingan ang lahat. Tumabi kayo? Brother Song, saan ka pupunta? Jiangshu? Hahanapin ko si Jiangshu? Brother Song, Jiangshu, mahal mo ako. Alam kong mahal mo pa rin ako. Huwag kang umalis. Jiangshu! Miss Jiang, gusto mo po bang pumasok sa loob? Tutal naman ay dito ako dating tumira. Titingin muna ako sa huling pagkakataon. Sige po, Miss Jiang. Susunduin kita pagkalipas ng 30 minuto. Pakitanggap po ninyo ito. Para saan ang... Espesyal po itong utos mula sa nakatataas. Para sa iyo po ito, regalo sa iyong pagganap bilang doktor na walang hangganan. Ang mga bagay na ito ay wala na akong silbi. Pero kapag hindi niyo po ito tinanggap, ay wala po akong maipakikitang sagot sa kanila. Hindi ba ito ang gustong mangyari ni Kinsong? Mahal, sa wakas ay may sarili na tayong pamilya at bahay. Dito na tayo titira simula ngayon at magsasama tayo habang buhay. Sige. Halika. Tagay. Lahat ng nakaraan natin ay tinapos na mismo ni Kinsong. Ano pa ba ang inaalala ko? Wife! Wife ko!
Alam kong nandito ka sa bahay. May mga manloloko kasing pumunta sa ospital. Sabi nila ay makikipagdiborsyo ka na raw at iiwan mo akong walang-wala. Hindi ito totoo, di ba? Sobrang mahal mo ako, wife. Siguradong hindi mo ako ididiborsyo. Bakit mo naman nasabing imposible? Jiangshu, ano bang ibig mong sabihin? Nanganak si Feifei sa ospital at sobrang nahirapan siya doon. Hayaan na nating bigla kang umalis nang walang paalam? Pero bakit mo pa sinasabi ang mga ito para galitin ako? Ano ba talaga ang dahilan? Kahit gaano pa siya nahirapan sa panganganak, ano naman ang kinalaman ko doon? Anak din naman natin iyon. Hindi ba't pinag-usapan na natin na magkasama nating palalakihin ang bata? Asawa ko? Ano ba talagang nangyayari sa iyo? Bakit ganito ang trato mo sa akin? Hindi ka naman ganyan dati. May candlelight dinner. Asawa ko, sorpresa mo ba ito para sa akin? Susi ng Maybach, Qingshan Yiju, at bahay sa exclusive subdivision. Asawa ko, kaya mo pala ako tinatrato ng malamig, ay para itago ang mga sorpresa mong ito. Nagkakamali ka. Ito ay para sa... Jiangshu. Jiangshu, nandito ka nga talaga sa bahay? Ang kapal ng mukha mo. Jiangshu, bakit mo sinubukang hiwalayan ang anak ko? Ma, ano bang ginagawa nyo? Tingnan nyo po kung ano ito. Isang Maybach na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Hindi ko pa nasusubukan magmaneho nito. At bahay sa subdivision ng Qingshan Yiju, ang bawat isa rito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Hindi ko akalain na sa buong buhay ko ay makakatira ako sa ganito. Anak, tingnan mo. Kakapanganak mo pa lang ay nakasakay ka na sa mamahaling kotse at nakatira na sa malaking villa. Napakaswerte mo talaga. Sinong nagsabing, para sa inyo ang lahat ng ito? Huwag. Jiangshu, anong ginagawa mo? Patay na, tapos na tayo. Lahat ay wala na ngayon. Ang bahay ko, pati ang apo ko, saan na sila titira? Kasalanan mo itong lahat, Jiangshu, ikaw na malas ka. Sinira mo ang lahat. Mahal, ayos ka lang ba? Brother Song, tignan mo ang ginawa ni Jiangshu. Ito sana ang magiging tahanan ng anak natin. Brother Song, titiisin mo ba na makitang kang walang matutuluyan ng ating anak? Ako. Anak ko, huwag ka nang umiyak. Tahan na anak, narito lang si Daddy. Jiangshu, sumusobra ka na. Ano ba talaga ang balak mo? Kailangang managot ka sa amin ngayon din. Mananagot? Akin ang mga gamit na iyan, kaya kahit anong gawin ko, ito ay nasa desisyon ko. At hindi ko kailangang magpaliwanag sa kahit kanino. Anong sa iyo? Sinungaling ka. Simula nang ikinasal ka sa pamilya ng pamilya Qin, ang buong pagkatao mo ay pag-aari na ng pamilya Qin. Bawat sentimong kikitain mo, pati na rin ang bahay na ito, ay pag-aari ninyong mag-asawa. Tama? Ang bahay at kotseng ito ay pag-aari ng pamilya namin. Sinasadya mong itago ang mga ari-arian nyo. Gusto mo bang itawag kita sa 911 para makulong ka? Makukulong? Sige. Sige, tawagan mo ang mga pulis at ipakulong ako. Jiangshu, anong klaseng ugali yan? Akala mo ba hindi ko kaya? Ikaw, Mahal, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Tay, ayos ka lang po ba? Tatay, halika po, maupo muna kayo. Jiangshu, nababaliw ka na ba? Alam mo namang may sakit sa puso si Tito, bakit mo pa siya kailangang galitin ng ganyan? Kapag may masamang mangyari sa kanya, kaya mo bang managot? Pumunta ka doon at humingi ng tawad kay Tito. Kapag may mangyaring masama sa asawa ko, hindi kita mapapatawad. ayoko nang paumanhin niya. Palayasin niyo siya dito. Palalayasin ako? Akin ang bahay na ito. Kayo ang dapat na lumayas. Hayaan mo na. Wala akong oras na makipagtalo sa inyo. Nay, dito po kayo sa banda rito. Tay, umayos po kayo ng upo.
Sige, okay na. Jiangshu, bilis, lumapit ka na rito para kumuha ng litrato. Papunta na. Bakit ganyan ang suot mo para sa litrato? Ang sagwating nan. Luto na ba ang ulam? Kung hindi pa, bilisan mo. Sige po. Nasisiraan ka na ba ng bait matanda ka kapag pinalayas mo siya? Sino na ang mag-aalaga at maglilibing sa atin pagtanda? At ang magiging apo natin, sino na ang magpapalaki sa kanya? Tito? Bakit naman hindi mo muna pinag-iisipan ang sinasabi mo? Pamilya tayo rito. Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos ang lahat? Brother Song, bilisan mo at amuin mo si Jiangshu. Masisira ang pamilyang ito kapag wala siya. Bilis na, Brother Song. Jiangshu, hindi ka pa ba tapos sa pag-iinarte mo? Tingnan mo, inatake na sa puso si tatay dahil sa galit sa'yo. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Kung may naiisip ka man, pwedeng sabihin mo na ng diretsahan? Gusto mo ng diretsahan, ha? Sige, sasabihin ko sa iyo, Kinsong. Gusto ko nang makipagdiborsyo sa iyo. Gusto kong umalis ka nang wala kahit anong dala. Gusto ko nang putulin ang ugnayan nating dalawa. Gusto ko nang putulin ang ugnayan natin. Tapos na tayo. Hindi maaari. Hindi ito mangyayari. Jiangshu, tumigil ka. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Jiangshu, tumigil ka, sabi. Jiangshu, tinatanong kita. Totoo ba na gusto mo na akong hiwalayan? Oo. At ang sinabi mo na aalis ako ng walang bitbit kahit ano, totoo rin ba? Tama ka. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin? May iba ka na ba? Oo. Tama. Nasa abroad ka ng 1 taon? Siguradong may nakilala ka ng iba. Sino ang lalaking iyon? Sabihin mo sa akin. Magsalita ka. Magsalita ka, sabi. Kinsong, bitawan mo ako. Pinilit mo ako rito. Bitawan mo ako. Buti naman. Mabuti naman kung ganoon. Asawa ko. Nangako ka sa akin na mamahalin mo ako habang buhay. Mahal, sabi mo. Mananatili ka sa tabi ko. At saka, isa pa. Bubuo pa tayo ng pamilya at mag-aalaga ng mga anak. Hindi mo ako iiwan, di ba? Mahal. Magsalita ka. Sumagot ka. Miss Jiang, oras na. Pumunta na po sa sasakyan. Tara na. Mahal. Saan ka pupunta? Sino sila? Hindi ka pwedeng umalis. Galing kami sa International Medical Union. Sumama si Miss Jiang sa isang sikretong misyon at hindi namin maaaring sabihin ang lokasyon nito. International Medical Union? Jiangshu, aalis ka ng bansa? Kadarating mo lang mula sa trabaho, tapos aalis ka na naman agad? Gawain ba iyan ng isang mabuting asawa? Bakit ang tindi naman ng loob mo? Feifei, ano bang sinasabi mo? Ano bang masama sa pagpunta sa ibang bansa? Lalo na't isa itong sikretong misyon. Tiyak na napakataas ng suweldo niyan. Jiangshu, magtrabaho ka ng mabuti doon sa labas. Basta ba sa tamang oras, maibibigay niya ang sahod niya kay Xiaosong para mapalaki natin ang apo ko na malusog at malakas. Kahit wala siya rito, wala akong pakialam. Tama po, tama kayo. Nakalimutan ko po iyon. Brother Song, itong ginagawa ni Sister Jiangshu ngayon, siguradong dahil lang ayaw niyang mawalay sa iyo, kaya naglalambing lang siya sa ganyang paraan. Tito, ang pagtatrabaho at pagkita ng pera ni Sister Shu ay para rin naman sa pamilya natin. Kaya po siya ganyan. Hindi naman po niya sadyang galitin kayo. Patawarin niyo na po siya. Kung hindi dahil sa tingin ko ay may silbi ka pa, itutuloy ko talaga ang paghihiwalay niyo ni Chinsong. Pag nangyari iyon, kahit umiyak ka pa, wala nang makikinig sa'yo. Mahal, gaano ka katagal sa ibang bansa bago bumalik? Siguro. Ang pagiging doktor na walang hangganan ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng iyong posisyon, mga relasyon, at dahil madalas ang gulo sa labas ng bansa, ay maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Kailangan ng grupo ang isang elite, na katulad mo. Pero mas gusto ko pa rin na pag-isipan mo itong mabuti. Pagkatapos ng 1 taon mong pag-aaral sa ibang bansa, at kauuwi mo pa lang sa asawa mo, handa ka na ba talagang iwan siya?
Baka hindi na ako bumalik. Hindi babalik? Anong ibig mong sabihin hindi ka na babalik? Bakit? Ang hindi ko pagbalik? Hindi ba iyon ang gusto mo? Sa bagay, kung hindi siya babalik, di huwag siyang bumalik. Basta't na ibibigay ang sweldo sa tamang oras. May pera tayo para sa bata. Baliwala naman kung nandito siya o wala. Hindi ba tama ako? Ang paborito kong apo. Tingnan nyo. Nakangiti na ang mahal ko. Nakangiti ang apo ko. Mukhang sang-ayon din siya sa sinasabi ni Lola, di ba? Tito, tita, hindi na maaga. Huwag na nating abalahin si Sister Shu sa kanyang trabaho. Sa bawat araw na mas maaga siyang magpunta, mas maaga rin siyang makakaipon ng pera, hindi ba? Kung kailangan mong magtrabaho sa ibang bansa para kumita, gawin mo na agad. Ang bawat araw na masasayang ay bawas din sa pambili ng gatas ng aking apo. Huwag kang makupad. Hindi kami nagpapakain ng mga taong tamad dito. Pa, anong pinagsasabi niyo po? Asawa ko po si Jiang Shu. Siya ang sandigan ng pamilyang ito. Siya ang ina ng baby. Siya ay... Tigilan mo na. Kinsong, wala akong anumang kinalaman sa batang iyan. Para maging sandigan ng pamilyang ito, mas bagay iyon kay Jiang Feifei kaysa sa akin. At saka, hiwalay na tayo. Kaya pakiusap lang, huwag mo na akong tawagin sa ganyang paraan. Miss Jiang, oras na para umalis. Kinsong, ako na si Jiang Shu. Simula sa araw na ito, ay wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa. Pakiusap, itigil mo na ang pagiging arogante mo at huwag mo na akong gambalain. Asawa ko? Nagkamali ako? Alam ko na kung saan ako nagkamali. Ako? Mula nang magpakasal tayo, ako at ang mga magulang ko. Ay naging masama ang trato sa iyo? Kaming buong pamilya ay hindi kailanman nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa iyo. Asawa ko. Alam kong nagkamali ako. At saka isa pa, nitong mga nakaraang araw ay masyado akong nag-alala sa panganganak ni Feifei, kaya naman napabayaan kita. Pangako, magbabago ako? Magbabago po talaga ako. Asawa ko. Pangako. Ganyan ba ang paraan mo ng paghingi ng tawad? Kinsong, ang paghingi mo ng paumanhin ay masyadong mababaw at nakakasuka. Oo. Alam kong naging masama akong tao. Pero, huwag mo namang ibunton ang galit mo sa bata. Asawa ko? Alang-alang na lang. Sa bata na tatawag sa iyo ng nanay sa hinaharap, mapapatawad mo ba ako? Nakikiusap po ako sa inyo. Mapapatawad mo ba ako? Tama siya. Sister Shu, walang kasalanan ng bata. Kung galit ka man, okay lang nasaktan o murahin mo ako, pero huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo. Manahimik ka. Wala akong anumang kaugnayan sa batang iyan. Ang ina ng bata ay nagngangalang Jiang Feifei. Ginamit mo pa ang bata para takutin ako. Kinsong, napakababa ng pagkatao mo. Aalis na tayo. Mahal. 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 Humingi na ako ng tawad. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Jiang Shu? Bumalik ka? Bumaba ka ng kotse? Bumaba ka riyan. Jiang Shu? Jiang Shu. Bumalik ka, Jiang Shu. Miss Jiang, kailangan ba nating? Maayos lang ako. Huwag kang hihinto. Tara na. Sige po. Jiang Shu. Bumalik ka, Jiang Shu. Anak, kawawa naman ang anak ko. Jiang Shu kang walang hiya ka. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Brother Song, anong nangyari sa'yo, Brother Song? Wala ka talagang silbi. Bilis, tulungan niyo siyang tumayo. Brother Song. Brother Song. Brother Song, anak. Anak! Anak. Anak! Brother Song. Iyang si Jiang Feifei, wala talaga siyang silbi. Inilagay niya ang anak ko sa ganitong uri ng maliit na ospital.
Ang paligid dito ay napakapangit talaga. Kung narito lang sana si Jiangshu, hindi sana tayo nakararanas ng ganitong hirap. Ma, itigil nyo na po yan. Tungkol naman sa utang sa ospital na 80,000 dolyar, sarili niyang pera ang ipinambayad niya doon. Anak niya yon. Hindi ikaw ang nanganak, kaya dapat lang na siya ang magbayad. Ma, O sige na, alam ko na mabait na bata si Feifei. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Jiangshu. Magandang araw. Hindi mahagilap ang numerong tinatawagan niyo sa ngayon. Ang masamang babaeng si Jiangshu na to, hindi sumasagot ng tawag at hindi malaman kung nasaan na siya. Kinuha na nga niya ang kotse at bahay at nang tiningnan ko kanina sa loob ng bangko ni Singkong Duling ay wala siyang iniwan sa atin. Gusto niya yata tayong mamatay sa hirap. Hemp, kapag nahuli ko talaga ang walang hiyang babaeng iyan na nangiwan ng pamilya, asahan niya, nakakamutin ko ang mukha niya. Hinding-hindi ko siya papatahimikin. tumigil ka na? Nag-iinarte lang si Jiangshu. Naniniwala ako na hindi magtatagal. Babalik din siya para hanapin ako. Personal niyang ibibigay sa akin ang bahay, pati na ang kotseng Maybach. Sa akin lahat iyon. Mangyayari iyon. Hello? Sumagot din. Mahal, nasaan ka ba? Miss na kita. Puntahan mo naman kami ng bata, sige na. Ang pangit ng paligid dito, ang daming ipis, hindi ito pang tao. Kinsong, sinagot ko lang ang tawag na ito para lang sabihin sa iyo na aalis na ako. Huwag mo na akong tatawagan muli. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo kami pwedeng iwan ng bata. Jiangshu, ako. Alam kong nagkamali ako. Magbabago ako. Basta't handa ka pang mahalin ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ko iyan kailangan. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil ba ito sa bata, Jiangshu? Dahil ba may anak kami ni Feifei, hindi ba? Maaari akong humingi ng tawad. Humihingi ako ng pasensya. Jiangshu, kung may issue ka doon, dapat sinabi mo agad, pwede ko namang gawa ng paraan para mawala ang bata. Mababalik natin ang lahat sa dati. Aayusin? Paano mo aayusin? Mula simula hanggang dulo, ay sinabi mo ba sa akin ito? Ako, Sister Shu, pasensya na. Takot kaming maabala ang trabaho mo, kaya kami ni Brother Song ay hindi na nagpaalam ng maaga. Feifei, in vitro fertilization naman ito. Wala namang nangyari sa amin ng personal. Hindi magagalit si Jiangshu. Tsaka asawa ko, hindi ba't matagal mo nang gustong maging ina? Ngayong may instant na anak na tayo, hindi ba dapat ay masaya ka? Kinsong, pinili mong magkaroon ng anak, dapat ay maging responsable ka sa kaniya. Wala kang karapatang ipilit ito sa akin dahil wala naman akong kinalaman dito. Kahit na sa akin ang anak na ito, ako pa rin naman ang asawa mo. Kaya syempre, anak mo na rin siya. Epektibo na ang divorce, kaya wala na tayong ugnayan. Hindi. Ayoko. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Ilang taon na tayong kasal. Paano mo nagagawang maging ganito ka manhid? Bumalik ka na, please. Pag-usapan natin ito ng harapan. Miss Jiang, oras na para sumakay sa eroplano. Ah, anak ko, anong ginagawa mo? Jiangshu, hindi. Jiangshu, hindi ka pwedeng umalis. Papunta na ako sa airport ngayon din. Anak, anong ginagawa mo? Brother Song, Valentine's Day ngayon. Tumabi kayo. Kinsong, nababaliw ka na ba? Hahanapin ko si Jiangshu. Umalis ka. Jiangshu, hindi ka pwedeng umalis. Darating na ako. Tara na. Kuya, pasensya na po. Nakita niyo po ba ang asawa ko? Ganito po ang hitsura niya. Mga ganito po ang height. Mahal, sa pagkakataong ito, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan. Hello po. Nakita niyo po ba ang asawa ko? Ganito po ang hitsura niya. Mga ganito po ang height niya. Hindi po. Pasensya na po. Nakita niyo po ba ang asawa ko? Ganito ang hitsura niya. Mga ganito ang taas. Hindi. Jiangshu. Bumalik ka rito, Jiangshu. Jiangshu? Nagkamali ako? Jiangshu?
Mahal, happy anniversary po. Ito na ang pinakaunang regalo na ibibigay ko sa iyo simula noong ikinasal tayo. Simula ngayon, ito na ang magiging paraan ng ating komunikasyon. Sige. Sa tuwing gagamitin ko ito, lagi kitang maaalala. Kahit ang regalong ibinigay ko para sa Valentine's, nawala mo pa. Sabi mo ay mamahalin mo ako habang buhay? Isa kang mambubudol. Nagsisinungaling ka. Anak, Xiaosong, tumayo ka. Brother Song, Xiaosong, nasaan na ba si Jiangshu? Nahanap mo ba siya? bakit ka ba nakatitig sa sirang cellphone na iyan? Magsalita ka naman. Pinag-aalala mo kami ng husto. ito, ang cellphone na ito. Brother Song, hindi ba ito ang regalong ibinigay mo kay Jiangshu? Bakit ito naiwan dito? Ibig bang sabihin nito, talagang tatapusin na niya ang lahat sa inyo? Dahil ito sa iyo. Si ako. Qin Song, anong ibig mong sabihin? Noong nanganak ako, sabi mo naman papayag si Jiangshu. Ngayong iniwan na niya kayo ng bata. Anong kinalaman ko doon? Hindi naman ako ang nagpaalis sa kaniya. Oo nga, Xiaosong. Si Jiangshu ang may kasalanan dahil binaliwala niya ang pagsasama ninyo at piniling iwan ka na lang. Sa nangyaring ito, bakit si Fei ang sisisihin mo? Dahil nga sa kaniya, kaya naging... Dahil sa ano? Kasi ang pinaka-importante ngayon ay maghanap ng paraan para makita si Jiangshu, hindi ang mag-away dito. Total, ang buong pamilya natin ay sa kaniya umaasa para mabuhay. Tama ka, Brother Song. Lahat ng pwedeng utangan ay nautangan ko na. Ngayon, ay talagang wala na kaming pera. Kapag hindi pa natin nahanap si Jiangshu, hindi lang tayo, pati ang pambili ng gatas ng bata ay magiging problema na. Ikaw. Pero nakasakay na. Sa eroplano si Jiangshu. Saan ko pa siya hahanapin? Tanungin mo kaya ang mga kaibigan niya. Mga kaibigan? 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 Bilis, Wala pala akong kahit isa. Kahit kailan ay hindi ko man lang naitanong kung sino ang mga kaibigan ni Jiangshu. Wala man lang ako ng mga numero nila. Ano? Ikaw? Sa klaseng asawa na pinapakita mo, hindi nakakapagtaka kung bakit ayaw na sa'yo ni Jiangshu. Tumahimik ka nga. Tama na yan. Anong silbi ng pag-aaway nyo ngayon? Sa ospital? Pumunta tayo sa ospital. Ang mga katrabaho at boss niya, siguradong alam nila kung nasaan si Jiangshu. ay tama po kayo. Tama ang sinabi ni Matanda. Tara, pumunta na tayo sa ospital ngayon. Alamin natin kung nasaan si Jiangshu, pabalikin natin siya. At maayos na humingi ng tawad, humingi ng pasensya para makapagsama na kayo ng maayos sa susunod. Jiangshu! Hahanapin kita kahit anong mangyari. Tara na. Alis na tayo. Miss Jiang, naribok na po ang flight para sa inyo. Ang susunod na flight ay 3 oras mula ngayon. Sige, naintindihan ko. Direktor, nagmamakaawa ako. Sabihin niyo sa akin, hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Hindi ko alam. Hindi nyo alam? Paano mangyayari iyon? Kayo ang nakakataas kay Jiangshu. Paano nyo hindi malalaman kung nasaan siya? Malinaw na ito ay sinasadya niyong itago sa amin. Gayong kayo ang biyenan niyang babae, kayo naman ang biyenan niyang lalaki. At ikaw naman ang asawa niyang, nakakasama niya sa lahat. Kayong lahat ang mga pinakamalapit sa kanya, pero hindi niyo alam kung nasaan siya. At heto kayo. Tinatanong niyo ako na walang kinalaman. Hindi ba nakakatawa iyon? Direktor, alam ko na po ang pagkakamali ko. Ako ang dapat parusahan, dapat akong magbayad. Direktor, sa ngayon, ay gusto ko lang na mahanap agad si Jiangshu. Pakiusap? Bigyan niyo ako ng pagkakataong bumawi sa kanya, Direktor po. Babawi? Ang tingin ko, gusto niyo lang siyang mahanap para patuloy niyo siyang pagsamantalahan. Si Jiangshu ay maraming isinakripisyo sa inyo. Wala ba kayong konsensya? Siya ngayon ay nagpasya ng mamuhay para sa kanyang sarili. Ngayon, pakiusap, lumabas na kayo, huwag niyo nang gambalain ang maayos na takbo ng ospital na ito. Hindi. Ako, wala akong ginawang ganon. Nagpapalusot ka pa. Sina Jiangshu at pamilyang Gu, inalagaan ang mga biyanan niya at ang lahat dito sa ospital, alam ang lahat ng iyon. Noong 1 taon, noong nasa ibang bansa siya para mag-aral, kahit sapatos ay hindi niya mabili. Maging ang mga kasama niyang banyaga ay pinagtawanan na siya. Kumusta, Dra? Jiang? Nakita mo ba? Sirang-sira na ang sapatos ni Dra? Binigay ni Dra.
Jiang ang lahat ng pera niya sa kanyang asawa. Hindi na niya naisip ang sarili niya. Si Jiangshu, naging sobrang matipid. At sa tuwing kumakain sa kantina, pinakamurang kanin at gulay lang ang ino-order niya. Sobrang payat na niya. Butot balat na siya. Director Jiang, ito lang ba ang kakainin mo? Director Jiang? Gising. Director Jiang? Ayos ka lang ba? Director Jiang, may masakit ba sa'yo? Director Jiang? Ang pera niya, saan napunta? Hindi ba't lahat ng iyon ay winaldas lang ninyong pamilya ng mga walang utang na loob? Nakakamangha. Talagang wala kayong utang na loob. Wala kayong hiya. Itatangin niyo pa ba? Lakas ng loob niyong sabihin, hindi niyo ginastos ang pera niya. Lahat ng mga pangangailangan niyo sa buhay, hindi ba galing lahat sa kanya ang mga iyon? Magsalita ka. Magsalita ka. Sumagot ka. Magsalita ka. Ang pamilyang ito ay parang mga vampira sa kasamaan. Pagkatapos traidorin ng asawa at nagkaanak pa sa iba, gusto pa nilang si Director Jiang ang mag-alaga at ngayon ay may lakas pa ng loob na gumulo sa ospital. Hindi ba talaga nila alam kung ano ang ibig sabihin ng hiya? Ikaw, na umalis lang ng basta si Director Jiang, ay pabor na para sa kanila. Kung ako lang yon, dapat parusahan ang walang hiyang pamilyang ito hanggang sa matapos na sila. Tama. Ikaw, kayong mga... Si Jiangshu, nasubaybayan ko siya simula noong intern pa lang siyang doktor, unti-unti, hanggang sa maabot. Ang kinalalagyan niya ngayon, isang mahusay at kilalang eksperto sa medisina. Sa loob ng maraming taon, ang mga paghihirap niya, ang pawis na ibinuhos niya, ako ang mas nakakaalam niyan. Samantalang ikaw, kayo, nag-alala ba kayo sa kanya kahit kaunti? Ano bang hinahanap mo dyan at kalat ng kalat ka? Napakamaingay. Mahal, parang wala na akong maisuot na damit. Anong walang may suot? Hindi ba damit iyang suot mo? Kung pwede pa ay huwag nang bumili ng bago. Mag-ipon ka para maibili mo ako ng mas magandang sasakyan. Ang ingay? Itapon mo na nga ang sira-sirang alarm clock na iyan. Pumasok ka na sa trabaho. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Mahal, huwag ka nang magalit. Umalis ka na. Pa, Mahon, halikayo, kain na. Kain na tayo, kain na. Tara ma, kain na. Ganito na lang palagi ang ulam? Nagsasawa na ako. Mayroon pang talong dito, heto, sige tikman mo. Huwag ka munang maupo. Ha? Pumunta ka sa sasakyan at kunin mo ang aking gamit pang camping. Oh, sige po. Hoy, asawa ko. Bakit wala na ang paborito kong juice? Hindi mo ba kayang bumili ng marami at ilagay sa refrigerator? Kasi, sige, ibibili kita ngayon din. Teka muna. Ibilhan mo rin ako ng isang bote ng alak? Gusto ko ng wulyangye. Hindi ako sanay sa mumurahin. Pa, ang convenience store dito sa baba ay walang tindang wulyangye. Hindi mo ba kayang pumunta sa tindahan ng alak na 1 kilometro ang layo para bumili? Bilisan mo, lakad na. Pumunta ka na rin sa may kargamento at kunin mo ang ilang mga package ko roon. Pa, Ma, heto na po ang mga pinakuha niyo. Nang magpakasal sa akin si Jiangshu, totoong marami siyang pinagdaan ng hirap habang ako ay hindi man lang siya pinahalagahan kahit kaunti. Kabilang na ang... Dean, nagmamakaawa ako sa inyo. Sabihin niyo po kung nasaan si Jiangshu. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na makabawi sa kanya. Dean? Aking mahal, kapag naaalala ko ang lahat, masyadong naging hindi makatarungan ang ginawa natin kay Jiangshu. Direktor ng ospital. Direktor ng ospital? Alam ko pong nagkamali talaga ako. Direktor ng ospital, wala na po akong ibang iniisip ngayon. Gusto ko lang po talagang mahanap agad si Jiangshu. Kahit na makahingi lang ako ng tawad sa kanya, ayos na po sa akin. Direktor ng ospital, nagmamakaawa po ako sa inyong sabihin sa akin kung nasaan siya. Direktor ng ospital. Wala na po akong pera. Humiram pa ako ng 80,000 dolyar para sa pagpapa-ospital. Kung hindi ko mahahanap si Jiangshu, baka magutom at mahirapan ang anak ko sa kalsada. Direktor ng ospital,
Ako na po ang may kasalanan sa lahat. Ako po ang sumira sa relasyon nila. Direktor ng ospital, alam niyo po ang kalagayan ko. Gagawin ko ang lahat sa nalalabing panahon ko na makabawi para magkabalikan na sila. Direktor ng ospital, nakikiusap po akong bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon, ha? Direktor ng ospital. Direktor ng ospital. Nagmamakaawa po ako. Sige na. Mas mabuting ayusin kaysa manira ng relasyon. Parang awa mo na, sabihin mo na sa amin. Si Jiangshu ay pagod na sa inyo at hindi na niya kailangan ang kahit anong pambabawi niyo. Ang presensya mo ay magdadala lang ng gulo sa trabaho niya, pati na rin ng mga hindi kailangang abala at panganib. Panganib? Anong klaseng trabaho sa ibang bansa ang pinasok ni Jiangshu? Bakit ito may dalang panganib? Wala akong sasabihin sa inyo. Direktor ng ospital, bakit hindi natin pwedeng sabihin? Dapat lang malaman ng walang pusong pamilyang ito. Tama. Nagtrabaho bilang doktor si Director Jiang sa lugar na may gulo. Kung sakaling mawala si Director Jiang habang nasa gulo, ito ay kasalanan niya lahat. Dapat lang na habang buhay na mabuhay ang lalaking ito sa matinding pagsisisi. Ano? Nagtrabaho bilang doktor? Gulo? Lugar ng gulo? Mawawala siya sa gitna ng gulo? Hindi ito totoo, di ba? Niloloko niyo lang ako, hindi ba? Ayaw kong mawala si Jiangshu. Mahal! Nagkamali ako. Mahal! Nagkamali! Nagkamali ako. Anak, Xiaosong. Anong nangyayari? Naku po, inaatake siya sa puso dahil sa stress. Bilis, iligtas niyo siya. Bilis po, doktor. Na ang baby. Tahan na. Magiging maayos din ang daddy mo. Anak ko, pakiusap. Huwag mo kaming iwan. Kung hindi, paano na mabubuhay ang mama? Tumigil ka na nga. Nahihilo na ako sa pagatungal mo. Ang anak mo ay malubhana ang sakit sa puso. Pero parang wala kang pakialam at hindi ka man lang nag-aalala. Tatay ka ba talaga niya? Anong magagawa ng pag-aalala ko? Hindi naman ako doktor. Saka isa pa, hindi ba naoperahan din ako sa puso noon? At hanggang ngayon ay maayos pa rin ang lagay ko. Sana ay narito si Jiangshu. Ngayon mo lang naisip ang banggitin si Jiangshu. Bakit hindi mo iyan ginawa noon pa? Anong ibig mong sabihin? Lumalabas na parang ako lang ang dahilan kung bakit napilitang umalis si Jiangshu. Ganoon ba? Sino po ang pamilya ni Kinsong? Kami po, kami. Ako po. Hindi po maganda ang kalagayan ng pasyente. Ito ang critical notice. Kailangan ninyong malaman ang kondisyon niya at kailangang pumirma rito. Gagawin po namin ang lahat para iligtas siya, pero dapat ay ihanda ninyo ang inyong sarili. Critical notice? Anak ko. Ang anak ko. Magkano naman ang gagastusin dito? Para sa gamot at mga kagamitan, aabot po ito ng mga $100,000. Ha? Ano? $100,000? Anong klaseng gamot ba ito? At bakit napakamahal nito? Ito ay isang imported na espesyal na gamot. Para ito mailigtas ang buhay niya. Ililigtas niyo ba siya o hindi? Ililigtas namin. Ililigtas namin. Siyempre gusto namin siyang iligtas. Pero, saan naman kami kukuha ng ganoon kalaking pera? Fei-Fei. 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 Tawagan mo na ang mga kaibigan mo para mangutang ng pera at iligtas ang ating Xiaosong. Sige na. Tita, huwag niyo na po akong pahirapan. Iyang $100,000 na iyan. Kahit ibenta niyo pa ako, hindi pa rin naabot ang halaga ko riyan. Jiang Fei-Fei, anong klaseng pananalita iyan? Anong ibig mong sabihin? Wala ka nang pakialam sa kalagayan ng anak ko, ganoon ba? Tahan na, baby. Huwag ka nang umiyak. Tito, huwag naman po kayong sumigaw. Natatakot ang bata. Tito, tita, hindi sa ayaw kong tumulong. Alam niyo naman po ang sitwasyon ko. Wala na akong mga magulang, wala rin akong pera, at may malubha pa akong karamdaman. Talagang wala na akong kakayahan. Anong ibig mong sabihin wala kang kakayahan? Noong nandito pa si Jiangshu, hindi kami kailanman nag-alala sa pera. Kung ganoon pala, bakit hindi niyo hanapin at pabalikin si Jiangshu? Ikaw. Kung hindi dahil sa iyo, at sa pagpipilit mong magkaanak kay Xiaosong, bakit madadamay ang pamilya namin sa gulong ito? Ngayong sasabihin mong wala kang kinalaman, sa tingin mo ba ay makakalusot ka ng ganoon lang? Tita, hindi ko po sinusubukang takasan ito. Si Brother Song ang tunay na ama ng anak ko, pero nakabayad na ako sa ospital ng $80,000 na utang. Wala na talaga akong pera ngayon. Ikaw ang nanganak sa batang ito, hindi ba't ikaw dapat ang magbayad? Opo, dapat po akong magbayad. Pero ang $100,000 na iyon ay talagang wala ako ngayon. Kahit paparusahan niyo ako, wala talaga akong maibibigay. Wala talaga akong pera ngayon. Ikaw ang nanganak sa batang ito, kaya hindi ba't dapat ikaw ang magbayad nito? Oo, dapat talaga akong magbayad. Pero itong $100,000, wala talaga ako niyan sa ngayon. Kahit pa anong parusa ang gawin niyo sa akin. wala talaga akong maibibigay. Saka, ang batang ito,
ay kusang loob na ginusto ni Kim Song na magkaroon kami at hindi ko siya pinilit. Ngayong may nangyari sa kaniya, bakit ako ang sinisisi niyo? Anong sinabi mo? Mahal ko, okay ka lang ba? Sir, kumalam po kayo. Kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa batang ito, hihiwalayan ba ng anak ko si Jiangshu? Sinira mo siya. Sinira mo ang pamilya namin? At nakukuha mo pang magsalita ng ganyan? Wala kang konsensya. Tignan natin kung hindi kita matapusan ngayong araw. Tama na. Sige, naintindihan ko. Miss Jiang, tumatawag ang direktor. Ginoong Qin, may nangyaring masama. Jiangshu, alam kong hindi tamang tawagan ka, pero inatake sa puso ang dating asawa mo at nawalan din siya ng malay. Delikado ang lagay niya. Walang magawa ang lahat dito sa ospital. Ikaw lang ang tanging makakaligtas sa kanya. Babalik ka ba? Director Jiang, Jiangshu, pakisuyo, iligtas mo si Xiao Song. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo siya. Bilis. Nagmamakaawa ako. Iligtas mo si Xiao Song. Pakiusap? Jiangshu, tulungan mong iligtas si Xiao Song. Jiangshu, ako. Pirma. Pakiusap, tulungan mo si Xiao Song. Jiangshu, tulungan mo si Xiao Song sa lalong madaling panahon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bilisan mong tulungan siya. Jiangshu, ako. Pumirma ka. Sige. Pipirma ako. Pipirma na ako ngayon din. Tito Tita, nakabalik na si Jiangshu, maililigtas na si Brother Song. Sino ba ang tinatawag mong Brother Song? Umalis ka sa harap ko. Matanda, ayos ka lang ba? Matanda. Doktor, bilis. Tumawag kayo ng tulong, doktor. Ako? Wala na ba talaga ako? Mahal? Ikaw ba yan? Nananaginip ba ako? Simulan na ang operasyon. Alam ko na ang pagkakamali ko, mahal. Alam kong mali ako. Pasensya na. Mabuti ang pagaling ng pasyente. Maaring magising na siya sa lalong madaling panahon. Siguraduhin lang na iwasan ang mabibigat na galaw, pati na ang labis na bugso ng emosyon. Salamat po, Doktor. Brother Song, gising ka na ba? Nasaan ba ako? Nasaan ako? Brother Song, nasa ospital tayo. Nakalimutan mo na ba? 1 linggo na ang nakalipas nang bigla kang atakihin sa puso, halos mawala ka na sa amin. Atake sa puso? Jiangshu. Jiangshu. Nasaan ka, Jiangshu? Sister Shu, salamat dahil niligtas mo si Brother Song. At pati na noong huli, noong nanganak ako, salamat din sa'yo. Naintindihan ko. Kung wala nang iba, aalis na ako. Jiangshu, ang baby ko ay anak ni Brother Song, kami ang tunay na pamilya. Kaya simula ngayon, huwag ka nang magpapakita pa kay Brother Song. Ang magligtas at magaling ng sakit ay tungkulin ng doktor. Pagdating naman sa inyo, wala na akong pakialam. Ikaw. Jiangshu na naman. Buwisit na babaeng iyan.
Brother Song, ano bang sinasabi mo? Sinong Jiangshu? Wala namang Jiangshu dito. Nanaginip ka lang siguro. Brother Song, katatapos lang ng operasyon mo. Bawal sa iyo ang masyadong ma-stress. Halika, tutulungan kitang humiga. Hindi kaya? Nananaginip lang talaga ako? Hindi! Si Jiangshu ang nag-opera sa akin? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya, kailangan ko siyang makita. Tama na. Ang masamang babaeng si Jiangshu, iniwan na ang pamilya niyo at tumakas. Hinding-hindi na siya babalik. Tungkol naman sa nag-opera sa iyo, Maaari kayang? Nananaginip lang talaga ako? Brother Song, syempre, nananaginip ka lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Ibinenta ko ang lahat ng sa akin para makalikom ng $1,000,000 at mabayaran ang operasyon mo. Bumili rin ako para sa iyo at sa anak mo ng isang maliit na bahay. Brother Song, tumingin ka. Mula ngayon, ito na ang ating tahanan. Tahanan. Brother Song, noong inatake ka sa puso at malapit na ang katapusan mo, tinawagan ko si Jiangshu sa pamamagitan ng direktor ng ospital. Wala siyang pakialam kung mawala ka man. Totoo ba yan? Siyempre totoo iyan. Bakit naman kita lolokohin, Brother Song? Ang walang hiyang si Jiangshu na iyon, siya ay isang taong walang utang na loob. Dapat ay hiwalayan mo na siya ng tuluyan upang maayos na palakihin ang anak natin. Brother Song, ang ating anak ang tanging maaasahan mo sa hinaharap. Dumadaloy sa kanya ang ating dugo. Kaya siguradong hindi kanya pababayaan, Brother Song. Fei-Fei, tama ang sinabi mo? Ang taong tulad niya na walang pakialam sa sitwasyon ko ay hindi karapat-dapat na panghinayangan. Dapat ay matagal ko nang nilimitahan ang ugnayan sa kanya. Brother Song, tama yan. Halika. Tingnan mo ang ating anak, ang sigla niya. At kapag lumaki na siya, siguradong magkakahawig kayo. Baby. Si Papa ito. Baby. Nasaan po ang mga magulang ko? Bakit ang tagal na? Ay hindi ko pa rin sila nakikita. Sila ay... Anong nangyari sa kanila? Magsalita ka. Noong araw na inoperahan ka, sobrang nag-alala ang tito. Inatake siya sa puso at dinala sa intensive care unit. Ilang ulit na kaming nakatanggap ng abiso na kritikal ang lagay niya. Tita, hirap na rin siyang kayanin ang lahat? Tingnan mo. Tatay? Pa. Brother Song, Pa. Brother Song, kagigising mo lang, sabi ng doktor. Bawal kang gumalaw ng masyado, bawal ang masyadong matitinding emosyon, hindi kakayanin ng puso mo, magiging delikado po. Umalis ka sa daanan ko. Pa. Brother Song, Ma, kamusta na si Papa? May pag-asa pa po ba siyang mabuhay? May pag-asa pa naman, kaya lang, kailangan niyang magpa-heart transplant. Buti naman kung may pag-asa pa. Mabuti naman po. May nahanap na bang tugmang puso para sa kanya? Maraming beses na kaming nag-matching, pero wala pa rin nagtatagumpay. Sa ngayon, parang naghihintay na lang ang papa mo sa mangyayari. Bakit humantong sa ganito? Pa? Naririnig mo po ba ako? Pa, sumagot ka naman po, Pa. Huwag kang mag-alala. Pagbabayaring gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Ibibigay ko ang sarili kong puso para sa inyo, Pa. Bibigay ko po ang sarili kong puso sa inyo, Papa. Brother Song, ano ba ang sinasabi mo? Xiaosong, huwag ka namang gumawa ng kahit anong padalos-dalos na bagay. Kahit ano pang gusto niyang gawin, ay wala rin siyang pagkakataon. Ayon sa batas, ipinagbabawal ang paglipat ng organ mula sa kahit sinong malusog na tao. Kaya naman, ang plano mong ibigay ang puso mo sa papa mo ay talagang hindi posible. Kung ganoon, ano nang gagawin ko? Hindi ko kayang panoorin lang na mawala ang papa ko. Sa ngayon, mayroon pang isang paraan. Anong paraan? Ano? Bakit kayo nakatingin sa akin? Mayroon akong malalang sakit at hanggang 6 na buwan na lang ang itatagal ko. Ang puso ko ay hindi niya rin magagamit. Miss Jiang,
ang puso mo at ang sa matandang Ginoong Chin ay may mataas na tugma at base rin sa report na lumabas, ang mga kumakalat na masasamang sel sa katawan ni Miss Jiang ay hindi pa nakaaapekto sa kaniyang puso, kaya maaari pa rin itong gamitin sa transplant. Sa kasalukuyang teknolohiya sa medisina, ang malalang sakit na ito ay wala pa, talagang lunas. Kaya bago pa man dumating ang huling sandali, makagagawa ka pa ng kabutihan. Hindi ba mas mabuti iyon? Kaya naman, bago mawala ng tuluyan, gumawa ka naman ng mabuti para sa iba. Bakit hindi mo ito gawin? Hindi. Ayokong mag-donate. Hindi ako magdo-donate. Jiang Feifei, kasalanan mo ang lahat. Ikaw talaga ang dahilan kung bakit nagdurusa ang tatay ko. Ang nangyari sa kanya ay dahil sa iyo. Ikaw ang humanap ng doktor na iyon. Dapat mong pagbayaran ang nangyari sa tatay ko. Huwag kang umasa. Xiaosong, Kayo ang tanga. Kailanman ay hindi ko sinabing inuutusan ko ang direktor ng ospital na operahan ang tatay mo, di ba? Ibinibintang niyo lang sa akin ang lahat. Ngayon naman ay balak niyong isisi sa akin ang gulong ito? Hinding-hindi mangyayari iyan. walang hiya ka. Paano mo nagagawang sabihin ang mga bagay na iyan? Paano mo natatratong ganyan ang tatay ni Xiaosong? Isang matandang walang kuwenta. Wala na siya. Anong kinalaman ko doon? Anong walang kinalaman? Dati ay mapilit ka pa na magkaroon kayo ng anak ni Xiaosong. Sinira mo ang pamilya namin. Tulungan mong mailigtas ang tatay ni Xiaosong. Ano ba ang problema? Umalis kayo sa harap ko. Ma! Inay! Inay! Anong nangyari sa inyo? Inay! Nay! Nay! Anong nangyari sa inyo? Nay! Isang walang muwang na mag-ina. Huwag mong sabihing 6 na buwan pa akong mabubuhay. Dahil kahit mawala na ako sa mundo, o may 1 buwan pa ako, o 1 araw, huwag niyong asahan na tutulungan ko siya, at huwag niyong asahang ako ang magpapakasakit para sa kanya. Jiang Feifei? Paano mo nagagawang maging ganito kalupit? Jiang Feifei, tumigil ka. Ang anak. Ayaw mo na ba sa anak mo? Gusto mo ba akong takutin gamit ang bata? Kung gusto mo, kunin mo siya. Tutal, ang batang ito, kahit sino pa ang magpalaki sa kanya, sa huli, ang dugo ko pa rin ang nananalaytay sa kanya. Kapag wala na ako, magpapakita pa rin siya ng paggalang sa puntod ko, hindi ba? Ikaw! Walang hiya ka! Napakasama mong babae. Mali ang minumura mo. Hindi ako ang dapat mong murahin, kundi ang sarili mo. Maging ang tatay mo man na ngayon ay nasa ospital at kritikal ang lagay, o si Jiangshu na nakipaghiwalay at iniwan ka, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang nagtaboy sa kanila. Pero mabuti na lang, nagising na si Jiangshu sa katotohanan. Dahil kung hindi, ay talagang malalason ang buhay niya ng isang taong walang utang na loob na tulad mo. Isang linggo ang lumipas, sinamahan ko si Mama para ihatid si Papa sa kaniyang huling hantungan. Bago mawala si Papa, palagi niyang binabanggit ang pangalan ni Jiangshu. Hanggang sa huling sandali ay hindi siya natahimik. Pagkalipas ng mahigit 1 buwan, biglaan din ang pag-alis ni Mama. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong huminga dahil sumunod na agad siya kay Papa. Ang hindi ko inaasahan ay katulad siya ni Papa, hindi rin niya malimutan si Jiangshu. Papa? Mama? Alam ko kung bakit niyo iniisip si Jiangshu dahil hindi lang kayo ang may kasalanan at may utang sa kaniya. Hahanapin ko talaga siya. Ma. Kinsong. Payagan mo na akong makita ang bata kahit saglit lang, pwede ba? Ako ang tunay na ina niya. Kinsong. Hayaan mo na akong makita ang anak natin sa huling pagkakataon. Pakiusap. Ako ang tunay niyang ina. Sabi ng doktor, hindi na magtatagal ang buhay ko. Nagkamali ako. Patawad, nagkamali talaga ako. Handa na akong ibigay ang puso ko para sa iyong ama. Kinsong. Ito na ba ang bunga ng sarili kong mga pagkakamali? Kinsong. Baby, huwag kang makikinig sa mga kasinungalingan ng babaeng iyan. Hindi mo siya ina.
Ang tunay mong nanay ay isang sikat na bayani. Nasa napakalayong lugar siya at tumutulong sa mga may sakit. Pero huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo tatalikuran. Babalik siya. Siguradong babalik siya. Dito lang tayo at maghihintay sa kanya. Jiangshu? Miss na kita. Kailan nga ba kita muling makakasama? Maayos ba ang lagay mo ngayon? Sir, ayos lang po ba kayo, sir? Doktor, doktor. Sir, magpakatatag po kayo. Narito na si Jiang, tulungan niyo po ang boss ko. May malalim kang sugat sa hita. Ititigil ko muna ang pagdurugo nito. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Magpakatatag ka. Malapit na itong matapos. Kumagat ka lang kapag masakit. Kahit isang kamay lang ay mapapatigil ko ang pagdurugo, pero huwag na huwag mong makakagat ang iyong dila. Hayun, pansamantalang huminto na ang pagdurugo. Salamat sa iyo, Jiang. Walang anuman. Tungkulin naming mga doktor ang magligtas ng buhay. Bilis, umalis ka riyan. Papa, uuwi ba talaga si Mama ngayon? Makikita na ba natin siya? Ang ibang mga bata ay may mama? Gustong-gusto ko na ring makita ang mama ko. Oo, uuwi siya. Papa, darating ba talaga si Mama ngayong araw? Darating siya? Maghintay pa tayo ng kaunti. Papa, babalik pa ba si Mama? Naghintay na tayo ng matagal. Ngalay na ang mga binti ko. Hindi na siya darating? Tara na, uwi na tayo. Tara na, uwi na tayo sa bahay. Papa, bakit tuwing linggo ay naghihintay kayo rito sa airport ng 2 araw? Ilang taon na tong nangyayari? Kailan po kaya natin mahihintay si Mama? Maaaring isang araw, maaaring isang taon, o baka habang buhay. Habang buhay? Papa, gaano po ba katagal ang habang buhay? Ang habang buhay, napakatagal niyon. Yan ang kabuuan ng nalalabi kong panahon sa mundo. Ang kabuuan ng nalalabi ninyong panahon. Oo, Ibig po bang sabihin ay hindi na natin makikita si Mama kailanman? hindi. Hanggat hindi dumating ang mama mo, hindi ako susuko kailanman. Naiintindihan mo? Opo. Gaya niyo po, Papa. Hindi rin po ako susuko. Batang to, alam mo ba ang ibig sabihin ng hindi pagsuko? Ginagaya mo lang ang sinasabi ko. Ikaw talaga. Jiangshu, ikaw ba iyan? Talaga bang ikaw yan? 6 na taon na? Sa wakas ay nagbalik ka na. 6 na taon na, hindi ko akalain na ganito kalaki ang magiging pagbabago, na makakabalik pa ako ng buhay sa ating bayan. Totoo po yan. Dahil po sa tulong ng amo natin. Dahil kung hindi, noon pa sana kayo ay nawala na. Asawa ko? Jiangshu, ikaw nga talaga yan? Hindi ba ako nagkakamali? Oh, nananaginip lang ako. Bumalik ka na talaga? Nagbalik ka na sa tabi ko? Hindi ba? Bakit mo ba ako iniiwasan? Ilang taon na ang nakalipas, talaga bang hindi mo pa rin ako mapapatawad? Patawarin mo ako, Jiangshu. Ma'am, sino po siya? Hindi ko siya kilala. Mrs.? Hindi.
Magkakilala tayo. Siya ang asawa ko. Pasensya na sir, ako nga si Jiang Shu, pero hindi niyo po ako asawa. Nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Yung tao po ang kinakausap niyo. Tara na. Huwag kang umalis. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas. Miss na kita. Jiang Shu, hayaan mong pagmasdan kita ng mabuti. Mawalang galang na po, sir. Umayos po kayo. Kapag nagpatuloy pa ito, tatawag na kami ng pulis. Jiang Shu, sandali, huwag ka munang umalis. Hindi nagtagal matapos kang lumayo. Biglang inatake sa puso at nawala si Papa. Maging si Mama, hindi rin nakayanan ng sakit. Sumunod din siyang nawala. Pati na rin si Jiang. Ang babaeng iyon, wala na rin siya. Talagang pinag-isipan ko ng mabuti ang lahat ng nagawa ko. Alam ko nang nagkamali ako, nagbago na ako. Hinihintay ko lang ang iyong pagbabalik sa muling nating pagkikita para makuha ang iyong patawad. Sir, nalulungkot ako para sa mga pinagdaanan mo. Nakikiramay po ako. Pero ang lahat ng iyon, sa totoo lang ay wala namang kinalaman sa akin, hindi ba? Bakit? Babalakin mo pa bang ang pagkakataon nilang ay ibintang sa akin? Hindi. Jiang Shu, hindi kita sinisisi. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang mga naranasan ko nitong nakaraang mga taon, pati na rin ang naging pagbabago ko. Tingnan mo nitong mga nakaraang taon. Sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap ay nakabili ako ng bahay at nabili ko pa ang kaparehong unit ng Maybach na sasakyang ibinigay mo sa akin noon. Jiang Shu, ang gusto ko lang sabihin, may kakayahan na ako ngayon. Kaya ko na ring tustusan ang lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Maganda yan. Pero, hindi ko na iyan kailangan. Hindi kailangan? Jiang Shu, alam kong nasa ibang bansa ka bilang isang Doctor Without Borders at alam ko na ang trabahong iyan ay walang sapat na kita. Wala kang sweldo, paano mo mabubuhay ang sarili mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kahirap gaya ng iniisip mo. Hindi ko naman hahayaang magutom ang sarili ko. Jiang Shu, hindi ko sinasabing ganoon ka at wala rin akong balak na hamakin ka. Ang gusto ko lang sabihin, may sapat na kakayahan na ako para alagaan ka at tustusan ang pamumuhay mo para mabigyan ka ng komportableng buhay na gusto mo. Kinsong, ikaw talaga. Oo, sige. Alam ko na kapag pumayag kang bumalik mula sa paglalaba at pagluluto, ako na ang gagawa ng lahat ng mahihirap na trabaho sa bahay. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko. Ang daming laman ng cabinet sa bahay. Puno ito ng mga binili kong damit at sapatos para sa iyo. Huwag kang mag-alala, buong taon ay hindi mauulit ang mga susuotin mo. Jiang Shu, basta mapatawad mo lang ako, gagawin ko ang lahat ng ipapagawa mo. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Siya ay si Nian Jiang. Nian Jiang. Nian Jiang. Nian Jiang. Hindi ba mismo na ang mama mo? Siya ang mama mo. Sige na, tulungan mo si Papa, okay? Pakiusapan mong manatili si Mama. Halika, tawagin mo si Mama. Kinsong, huwag ka nang gumawa ng eksena. Jiang Shu, huwag mong sinasadyang takutin ang bata. Bakit mo dinadamay ang bata sa galit mo, anak? Hindi ka sinasadya ng mama na takutin. Pagod lang, ha? Pagod lang ang mama. Hindi niya ako ina. Jiang Shu, galit ka pa rin sa akin, hindi ba? Kinsong, matagal na tayong walang ugnayan. At kung kanino mang anak ito, alam kong mas alam mo ang katotohanan kaysa sa akin. Tsaka may asawa na ako. Kaya pakiusap, huwag ka nang masyadong bilib sa sarili mo na gumagawa ka ng mga bagay na akala mo ay nakakaantig para lang hugasan ang iyong konsensya. Hindi ko iyan kailangan at wala akong pakialam. Hindi maaari. Niloloko mo lang ako. Niloloko mo ba ako? Hindi ba? Jiang Shu! Nagmamakaawa ako sa iyo? Alam ko na talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang lumuhod ako at magmakaawa? O gusto mong ilabas ko ang puso ko para ipakita sa iyo? Basta gusto mo? Basta gusto mo, magsabi ka lang. Kahit ano ay handa kong gawin, Jiang Shu. Kinsong, tapos na ang nakaraan. Ano man ang gawin mo ngayon ay wala nang pakialam sa akin. Wala nang pakialam? Mag-asawa tayo. Dati ay tayo ang pinakamalapit sa isa't isa. Jiang Shu, bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Jiang Shu. Bakit? Bakit ba hindi mo ako mabigyan ng kahit isang pagkakataon? Dati naman ay mahal na mahal mo ako. Naaalala mo pa ba? Naaalala mo pa ba ang mga pinagsamahan natin noon? Noong mga panahong iyon, talagang inalagaan mo ako at sinunod mo lahat ng gusto ko? Sabi mo pa na ang buhay mo
At ang mundo mo ay hindi mabubuo nang wala ako. Ngayon, ilang taon pa lang ang lumipas. Jiangshu, bakit ang lamig na ng pakikitungo mo sa akin? Jiangshu, bakit nangyari ito? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang magagawa mo akong balewalain ng ganito. Ma'am, handa na po ang sasakyan ni Sir. Paparating na po ito sa pintuan. Tumuloy na po kayo roon. Naintindihan ko. Jiangshu, huwag kang umalis. Kinsong, hindi ka pa ba tapos sa pagiging hindi makatwiran? Hindi makatwiran? Jiangshu, gusto ko lang namang. Sir, matuto po kayong gumalang. Malinaw nang sinabi ng madam na hindi niya kayo kilala. Kapag nagpatuloy pa kayo sa pangungulit, ipapareport namin kayo sa 911 dahil sa pang-aabala. Papa, siya po ba si Mama? Nagkamali po ba kayo? Bakit hindi niya po ako pinapansin? Siya ang mama mo. Siya ang mama na palagi mong iniisip araw-araw. Halika, bilis, tawagin mo siyang mama. Mama! Mama, bakit mo ayaw kay Papa? Bakit mo ako ayaw? Narito kami ni Papa. Naghihintay sa'yo ng napakatagal. Bakit mo ako ayaw? Ang ibang mga bata ay may mga mama. Gusto ko rin ng mama. Anong nangyayari? Bakit ang lupit ng nanay na iyon? Hinahayaan niyang umiyak ang bata ng ganyan. Sa itsura niya, mukhang maayos naman siya. Bakit ganoon? Mayroon kayang ibang dahilan? Mukhang kawawa naman ang lalaking iyon. Makinig po kayo, Ginoo, at kayong lahat, huwag po kayong magkamali. Ang aming madam ay hindi kilala ang Ginoo na ito, maging ang batang kasama niya. Kaya po, pakiusap, huwag niyo nang guluhin ang aming madam. Madam, alam na po ni Ginoo ang sitwasyon dito. Pupunta na po siya rito mismo. Sige. Jiangshu, nakita ko kanina, may nararamdaman ka pa sa akin at sa anak natin, hindi ba? Madam ang tawag nila sa iyo? Nagpakasal ka na ba talaga? Hindi ito totoo. Hindi ito totoo, hindi ba? Shushu. Shushu? Sabi sa akin ng assistant ko noong tumawag siya na may hinarap kang problema dito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maliit na misunderstanding lang. Sir, ako si Tang Zhengyang, asawa ni Jiangshu. May tanong ko lang, anong kailangan mo sa asawa ko? Hindi. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka? Si Jiangshu ang asawa ko. Siya ang asawa ko. Jiangshu, nagmamakaawa ako sa iyo. Jiangshu, nagmamakaawa ako. Tingnan mo naman ako. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Niloloko mo lang ako? Pinarurusahan mo lang ako, hindi ba, Jiangshu? Nagmamakaawa ako sa iyo. Tingnan mo ako. Alam kong galit ka pa rin. Niloloko mo lang ako? Pinarurusahan mo lang ako? Tama ako? Hindi ba, Jiangshu? Paano mo nagawang sumama sa ibang lalaki? Paano mo iyon nagawa? Alam kong hinayaan kong makaranas ka ng maraming pait, pero dahil doon ay nagbayad na rin ako ng sapat. Wala na ang mga magulang ko. Nawala sila dahil sa pagsisisi. Dahil sa panghihinayang, wala na silang lahat. Jiangshu. Ngayon sa mundong ito, ako na lang ang mag-isang nagpapalaki sa anak natin. Jiangshu, nagmamakaawa ako sa iyo. Bumalik ka na. Hindi ko kayang wala ka. Jiangshu, kung wala ka, ano pang saysay ng buhay ko? Kinsong, kailan ka ba titigil sa panggugulo mo? Sir Ginoo, pakirespeto naman po ang asawa ko. Kapag hindi ka tumigil sa pambabastos sa kanya, huwag mo akong sisihin kapag minaltrato ka ng mga tauhan ko. Sasabihin ko sa iyo, babae ko si Jiangshu. Ako ang pinakamahal niya. At ang dahilan kung bakit ayaw niya pa akong kilalanin ay dahil nagtatampo pa siya sa akin. Matapos ang mahabang panahon, nahanap ko na rin siya. Hinding-hindi ko hahayaan na agawin siya ng ibang lalaki mula sa akin. Kinsong, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Sir Ginoo, wala akong pakialam kung sino ka man o kung ano ang naging relasyon niyo ni Shushu noon. Pero sa ngayon, asawa ko na siya. Kapag nambastos ka pang muli sa kanya, o kaya naman ay insultuhin mo ako, sinisiguro ko sa iyo na pagbabayarin kita.
Tao, pumarito kayo. Ayos na. Wala na iyon. Mauna na tayong umalis. Jiangshu. Babae kita? Sa wakas ay nakita na rin kita ngayon. Hinding-hindi ko hahayaan ang ibang lalaki na agawin ka sa piling ko. Kailanman ay hinding-hindi. Shushu. Ang lalaking iyon, pati na ang batang iyon, ay ang dating asawa mong si Kinsong. Kasama ang kanyang anak. Sa tingin ko, tila mahal na mahal ka niya. Nagkakamali ka. Dati ko siyang asawa. Pero, ang batang kasama niya, anak iyon sa ibang babae. Noon, para sa kanya, at para sa pamilyang ito, ibinigay ko ang lahat ng makakaya ko. Pero binaliwala niya. Ang lahat ng aking sakripisyo, na parang natural lang ito at nag-enjoy siya ng walang pagsisisi. Bukod pa doon, harap-harapan niyang ipinakikita sa akin, nakasama ang babaeng iyon. Paulit-ulit niya akong sinasaktan, at hinahamak ang aking pagkatao. Kalaunan, nang tuluyan na niyang madurog ang puso ko, ay umalis na ako. Sa pagitan naming dalawa, matagal nang walang kahit anong ugnayan. Para itong basag na salamin, pagkatapos mawasak, pilitin mo mang pagdugtungin, mananatili ang mga lamat magpakailanman. Hindi na ito muling mabubuo. Imposible ito ngayon, at lalong imposible sa hinaharap. Shushu, simula nang nasa ospital tayo at unang kitang makita, naakit na ako sa taglay mong tatag kahit nasasaktan ka. Alam ko, kahit na magsalita ka ng napakadiin, pero sa puso mo, sa nakaraan, sa kaniya, parang may mga bagay pa rin na hindi mo matapos. Kilala kita, sa totoo lang, ikaw ay taong mapagmahal sa nakaraan at tapat sa damdamin. Hindi kita pinipilit na tanggapin ako ng buo sa ngayon at kalimutan ang lahat ng nakaraan. Ang hiling ko lang ay samahan ka. Sa oras na kailangan mo ako, agad akong darating para protektahan ka at maging sandigan mo, maghihintay ako sa iyo. Salamat sa iyo, Jeng Yang. O siya, bumalik na muna tayo. Ang pagbabalik mo para pangunahan ang Kwanhong Pharmaceutical National Partner Recruitment Conference ay magsisimula na. Sa oras na iyon, kailangan ng pagiging Chief Medical Officer mo para pamunuan ang lahat. Bakit? Masyado kitang pinahalagahan. Nagawa ko pa rin magpakababa ng sobra? Lumuhod sa harap ng maraming tao para lang magmakaawa sa iyo. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Inalay ko na pati ang aking dangal. Bakit ka ganyan? Bakit hindi mo man lang ako mabigyan ng kahit isang pagkakataon? Wala na ba talaga kaming halaga sa iyo? Pagkatapos ng lahat ng taon na ating pinagsamahan? Hoy, Kilala mo ba si Kwanhong Pharmaceutical? Ito ang kumpanya na sikat ngayong mga nakaraang taon sa biomedical na industriya sa buong mundo. Malapit na silang maghanap ng mga magiging core business partners sa buong mundo. Ito na ang malaking oportunidad natin. At pagkatapos? Ngayong linggo, magsasagawa sila ng isang eksklusibo na recruitment ceremony at dinner party rito sa syudad. Masyadong mataas ang pamantayan dito, kaya ginawa ko ang lahat ng aking makakaya at hindi naging madaling makakuha ng slot para sa iyo para makapasok. Minsan lang darating ang ganitong pagkakataon. Sige, ayos na ayos. Maghahanda na ako agad. Jiangshu, ngayon,
Alam ko na kung bakit ayaw mo pa rin makipagbalikan o kilalanin ako. Dahil ba ito sa tingin mo ay wala akong kwenta? Nararamdaman mo ba na hindi nakita karapat-dapat? Minamaliit mo ba ako? Minamaliit mo talaga ako? Sige, maghintay ka lang. Ang pakikipagtulungang ito kay Kwan Hong Pharmaceutical ay siguradong makukuha ko. Patutunayan ko ang sarili ko sa negosyo. Para ikaw at ang lahat ng tao ay humanga sa akin ng husto. Sa oras na mangyari iyon, tingnan natin kung may rason ka pa para tanggihan ako. O President Kim, dumating ka rin sa wakas, masyadong ba traffic sa daan? Kamusta? Ayos ba ang lugar na to? Ang nag-organisa nitong Global Partner Recruitment Conference ay ang young mistress ng The Tang family. Itong pamilya ng The Tang family ay talaga namang sikat na makapangyarihang pamilya na may malaking impluensya kahit saan. At balita ko pa, itong young mistress ng The Tang family, hindi lang siya puro ganda, kundi isa rin siyang kilala sa buong mundo na eksperto sa larangan ng medisina. Ano sa tingin mo, brother? Ang pambihirang pagkakataon na ito ay ginamitan ko pa ng lahat ng mga connection ko. Kung magtatagumpay ka, nakasalalay na iyan sa diskarte mo. Alam ko na. Uy, balita ko, nakita mo sa airport ang asawa mong si Jiang Shu. Ngayong nagkita na kayo ulit, humanap ka ng paraan para suyuin siyang muli. Alam mo naman ang mga babae, malambot ang puso niyan. Gagawin ko po yan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hahangaan na niya ako. Sige. Pre, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Importanteng kliyente ito. Ikaw muna ang bahala rito, tignan-tingnan mo lang ang paligid. Babalikan na lang kita mamaya. Siya ba yun? Jiang Shu? Anong ginagawa niya rito? Jiang Shu? Jiang Shu? Sir, sandali lang po. VIP area at backstage na po ito. Bawal po ang pumasok nang walang pahintulot. Bitawan niyo ako. Kailangan kong pumasok para hanapin ang asawa ko. Nakita ko siyang pumasok kanina lang. Wala rito ang taong hinahanap niyo. Mangyaring umalis na po kayo agad at bumalik sa main banquet hall. Ang asawa ko ay si Jiang Shu. Totoong pumasok siya riyan kanina. Papasukin niyo ako. Gusto ko lang pong makasiguro. Sir, huling beses ko na po itong sasabihin. Wala rito ang taong hinahanap nyo. Kung magpapatuloy pa kayo sa panggugulo, mapipilitan kaming paalisin kayo sa venue at ilalagay kayo sa blacklist, mahiya naman po kayo. Mali kaya talaga ang nakita ko? Gusto ko lang ba siyang makita, kaya naghahalucinate na ako. Chinsong, ito, anong nangyari? Bakit naging ganito ang itsura mo? Dali-dali, tumayo ka muna. Nakita ko ang asawa ko kanina. Gusto ko sana siyang habulin sa loob. Kaso hinarang ako ng mga bodyguard. Paano mangyayari yon? Ang asawa mong si Jiang Shu? Alam mo ba kung anong lugar ang nandoon? Iyan ang young mistress of the Tang family, ang pangunahing pahingahan ng core team. Pinakamahigpit ang seguridad diyan. Paanong papapasukin ang ordinaryong tao? Mali lang talaga ang nakita mo. Siguro nga mali lang ang nakita ko. Bro, tiyak na namalikmata ka lang. Alam ko naman yan. Mismo na siya, pero hindi dapat tayo magpaabala ng ganyan. Hi. Tingnan mo, magsisimula na rin? Mag-uumpisa na ang recruitment fair. Ito ang mas mahalaga. Tara, pumunta na tayo dun. Ihahanap kita ng mauupuan para makapagpahinga, para mahimasmasan ka rin. Walang hiya ka. Napakawalang hiya mo. Kay tagal kitang minahal. Ang dami kong inihanda para sa iyo. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako mapatawad at nakikipaglaro ka pa sa ibang lalaki. Bakit? Bakit? Handsome guy, ito ay para sa Kwan Hong Pharmaceutical na pagtitipon. Para sa mga kasosyo, lasing na lasing ka na. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Umalis ka! Halika na, sasama ka kay ate para mahimasmasan ka. Layuan mo ako.
Ayokong makasama ang mga babaeng katulad ninyo. Kayong mga babae ay walang puso. Tama ka, ang mga babae ay walang puso. Pero sinisiguro ni ate na masisiyahan ka. Alis! Kung hindi ka lang gwapo, hindi ako papatol sa iyo. Nakakainis. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Jiangshu, ikaw nga talaga? Alam kong hindi ako nagkamali ng tingin. Pumunta ka ba talaga para hanapin ako? Alam kong hindi mo ako kayang iwan. At alam kong hindi mo ako matitiis. Alam ko na, hindi mo ako makakalimutan sa buong buhay mo. Kasi kung hindi ka tatakbo ng mabilis mula sa airport para lang iligtas ako noong kailangan ko ng operasyon. Ginoong Qin, mahiya ka naman. Responsibilidad ko bilang doktor ang iligtas ka. Kahit sino pa iyan, hindi ko hahayaang may mangyaring masama. Sinungaling ka. Sinungaling. Jiangshu, mahal mo ako. Niloloko mo lang ako tungkol sa asawa at anak mo. Hindi ako naniniwala. Hindi. Kinsong, lasing ka lang. Hindi ako lasing. Gising na gising ang diwa ko. Alam mo ba kung nasaan tayo? Nasa Quan Hong Pharmaceutical tayo sa recruitment meeting ng mga partner. Ang Quan Hong Pharmaceutical ang kumpanya ng gamot na may pinakamagandang takbo nitong mga nakaraang taon na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. At ako ang may pinakamalaking tsansa na maging isa sa mga partner ng Quan Hong Pharmaceutical. Jiangshu, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kikita na ako ng 10 milyong dolyar kada taon. Maibibigay ko na sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kaya kong kumita ng 10 milyong dolyar sa isang taon. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Jiangshu, maraming taon na ang nakalipas. Nagmamaawa ako sa iyo, patawarin mo na ako, Jiangshu. Nagsusumamo ako na patawarin mo ako, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Handa akong ibigay ang lahat. Jiangshu, luluhod ako sa harap mo. Luluhod ako sa harap mo. Jiangshu, parang awa mo na. Kinsong, tumayo ka na. Kung wala ka, hindi ko talaga alam kung paano pa mamumuhay. Jiangshu, parang awa mo na. Alam ko, na kulang ang mga ginawa ko noon. Pero ngayon, nasa akin na ang lahat. Nagmamaawa ako, wag mo akong iwan. Jiangshu. Kinsong, noong araw na iyon, malinaw ko nang sinabi sa iyo, divorce na tayo, kaya huwag ka na magkagulo. Lasing na si Kinsong. Kayo riyan, ihatid niyo siya sa kwarto para makapagpahinga. Hindi ako lasing. Jiangshu, mahal na mahal kita. Napakarami ko nang isinakripisyo para sa iyo. Handa akong iwan ang lahat para sa iyo at ibigay ang lahat-lahat sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bumalik ka na sa akin, please. Bumalik ka na sa akin. Wife. President Tang? Ikaw? Nagkita tayong muli. Ginoong Qin. Ikaw pala ang chairman ng Quan Hong Pharmaceutical na si Tang Zhengyang? Ginoong Qin, salamat sa matinding pagpapahalaga mo sa asawa ko. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo at ngayon, sa harap ng maraming tao, uulitin ko uli ang sasabihin ko. Matatag ang relasyon namin ng asawa ko. Masaya kami at puno ng pagmamahalan. At isa pa, plano na rin naming magkaroon ng baby. Kaya naman, nakikiusap ako na huwag mo nang guluhing muli ang pagsasama naming mag-asawa. Hindi ba, asawa ko? Oo. Oo nga pala, Chinsong. Ipapakilala kita sa kaniya. Ito ang aking asawa, ang chairman ng Quan Hong Pharmaceutical na si Ginoong Tang Zhengyang. Hindi maaari. Hindi ito mangyayari. Jiangshu, napakarami kong sinakripisyo para sa iyo. Ginawa ko ang lahat. Bakit mo nagawang magpakasal sa iba? Hepetang. Anong nangyari sa'yo? Hepetang. Gising na. Hepetang. Ayos ka lang ba? Jiang? Ayos lang ako. Basta maprotektahan kita, kahit mawala pa ang buhay ko, tatanggapin ko ng buong puso. Kinsong, kapag nalaman mo na may taong kayang ibuwis ang kaniyang buhay para sa iyo, hinding-hindi ka magkakamali sa iyong pinili.
Jengyang, may mga bagay na ngayon ko lang nalinawan sa isip ko. Tungkol naman sa mga pinagdaanan natin noon, ganap ko nang binitawan ang mga iyon. Ngayon, ang tanging gusto ko ay makasama ka at sabay nating harapin ang anumang unos sa buhay. Tatanggapin mo ba ako? Oo, tatanggapin kita. Magsisimula na po ang pagtitipon. Inaanyayahan ang chairman ng Kwanhong Pharmaceutical at ang kaniyang asawa na umakyat sa entablado. Asawa ko, halika na, aakyat na tayo sa stage. Salamat po, asawa ko. Akala ko dati na ang pagkakataong nawala ay parusa mo sa akin. Ngunit ngayon ko lang naunawaan na ako mismo ang siyang... Nag-meet siya sa sarili kong kabiguan